Mga ka-Gameyard. Sa mundo ng breeding ng manok, isa sa mga pinaka-interesting pag-aralan ay ang mga bloodlines. Bakit? Dahil bawat bloodline ay may sariling kasaysayan, pinagmulan at mga katangian na hinubog ng mahabang panahon ng selective breeding. May mga bloodline na naging kilala hindi lang sa isang lugar kundi sa iba't ibang bansa. May mga linya rin na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng mga breeder bilang bahagi ng kanilang breeding programs. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang top 10 pinakakilalang Gamefowl Bloodlines sa mundo sa isang educational at historical na paraan. Layunin ng video na ito na magbigay ng kaalaman tungkol sa poultry breeding history at hindi upang hikayatin ang anumang hindi responsabling gawain sa pag-aalaga ng hayop. Kung ikaw ay mahilig sa breeding ng manok o gusto mong matuto tungkol sa bloodline history, samahan mo ako hanggang dulo. Simulan na natin. Roundhead Bloodline. Ang Roundhead ay isa sa mga pinakamatandang kilalang bloodlines sa poultry breeding traditions sa Amerika. Ang pangalan nitong Roundhead ay sinasabing nagmula sa hugis ng ulo ng mga manok na kabilang sa linya. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng maraming variations ng Roundhead dahil sa iba't ibang breeding programs. Ginamit ito ng ilang breeder bilang bahagi ng kanilang line breeding at crossbreeding strategies upang mapanatili o mapabuti ang ilang katangian. Kelso Bloodline. Isa sa mga pinakakilalang pangalan sa gamefowl breeding ay ang Kelso Bloodline. Ito ay nauugnay sa breeder na si Walter Kelso, na naging kilala sa pagdevelop ng isang linya ng manok na nagkaroon ng malaking impluwensya sa breeding communities. Sa kasaysayan, ang Kelso ay kilala sa pagiging adaptable sa iba't ibang breeding combinations, kaya naging popular ito sa maraming breeders. Hatch Bloodline. Ang Hatch Bloodline ay isa rin sa mga kilalang lumang bloodline sa gamefowl history. Pinaniniwalaang nagmula ito sa breeding programs na nag-combine ng iba't ibang imported chickens noong mga unang panahon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ito ng maraming sublines depende sa breeder at sa kanilang breeding goals. Gray Bloodline. Ang Gray Bloodline ay isa sa mga pinakasikat na bloodlines na nakilala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pangalan nitong Gray ay karaniwang nauugnay sa kulay ng balahibo ng mga manok na kabilang sa linya. Sa history ng breeding, maraming breeders ang gumamit ng Gray bilang bahagi ng kanilang genetic programs dahil sa consistency na nakikita nila sa ilang trait. Sweater Bloodline. Ang Sweater Bloodline ay isa sa mga modernong bloodlines na naging popular sa mga breeders sa iba't ibang bansa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng iba't ibang variations dahil sa selective breeding at crossbreeding. Ang sweater ay madalas gamitin ng mga breeder bilang bahagi ng genetic improvement strategies. Claret Bloodline. Ang Claret ay isang bloodline na may koneksyon sa European breeding traditions. May mga tala na nagsasabing ang ilang breeders sa Amerika ay nag-import ng ganitong uri ng manok upang gamitin sa kanilang breeding programs. Dahil dito, nagkaroon ng impluwensya ang Claret sa development ng ilang modern breeding line. Lemon Bloodline.
Ang Lemon Bloodline ay isa rin sa mga kilalang linya na madalas mabanggit sa poultry breeding discussions. Ang pangalan nitong Lemon ay kadalasan iniuugnay sa kulay ng balahibo o strain identification. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng maraming variations dahil sa iba't ibang breeding programs. Albany Bloodline. Ang Albany Bloodline ay isang lumang linya na may kasaysayan sa American poultry breeding. May ilang breeders na nag-preserve ng linya na ito bilang bahagi ng kanilang heritage breeding programs. Ang Albany ay minsang ginagamit sa crossbreeding upang makita kung anong traits ang maaaring lumabas sa susunod na generation. McLean Hatch. Ang McLean Hatch ay isang variation ng Hatch bloodline na nauugnay sa breeder na si McLean. Sa history ng poultry breeding, ang pangalan ng breeder ay kadalasang ginagamit upang tukuyin ang isang partikular na strain o linya. Ganito rin ang nangyari sa McLean Hatch. Radio Bloodline. Ang Radio Bloodline ay isa rin sa mga kilalang pangalan na lumabas sa mga usapan ng breeding sa iba't ibang panahon. Tulad ng ibang bloodlines, nagkaroon ito ng iba't ibang interpretations at variations depende sa breeder at sa kanilang breeding program. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng bloodlines? Mga ka-Gameyard, mahalagang tandaan na ang pag-aaral ng bloodline history ay nakakatulong upang mas maintindihan natin ang genetic development ng poultry breeding. Hindi lamang ito tungkol sa pangalan. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano pinili ng mga breeder ang kanilang broodstock sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng kaalamang ito, mas nagiging maingat ang breeder sa paggawa ng breeding decisions. Paalala sa mga breeder, ang tagumpay sa breeding ay hindi lamang nakasalalay sa kung anong bloodline ang ginagamit. Mas mahalaga pa rin ang tamang seleksyon, maayos na pagpapalaki, sapat na nutrisyon, at patuloy na pag-aaral tungkol sa genetics. Ang bawat breeder ay may sariling approach at goals sa kanilang breeding program. Sa kabuuan, ang top 10 Gamefowl Bloodlines na napag-usapan natin ngayon ay naging bahagi ng mahabang kasaysayan ng poultry breeding sa iba't ibang bansa. Ang mga bloodline na ito ay patunay kung gaano kahalaga ang kaalaman, pasensya at dedikasyon sa mundo ng breeding ng manok. Para sa ating mga ka-Gameyard, ang pinakamahalagang aral ay patuloy tayong matuto at maging responsable sa pag-aalaga ng ating mga manok. Kung may natutunan kayo sa video na ito, comment kung anong bloodline ang gusto nyo pang talakayin. Subscribe sa AlphaCord Gameyard para sa mas marami pang educational videos tungkol sa breeding, genetics, bloodline history. Maraming salamat mga ka-Gameyard. Hanggang sa susunod nating video.